Sumainyo ang Panginoon. Walong pagpapala. Bahagi yun na narinig namin ngayon sa araw na ito. Sabi nga natin, bagaman ito ay sentro ng kaisipan ng bagong papa. Yung walong pagpapala, yun ang makita natin na parang mahirap maunawa. Mapapala ng mga lukha. Paano magpapala ng mga lukha at ang kinikilala natin ngayon ang pagpapala ay mga mayayaman. Bahagi yun, yun ang pagkakunawa natin sa tao. Pinagpala yun kasi mayaman yan. Kapangyarihan yan, kilala yan. Yun ang tinitingalaan ng tao. Yun ang naging bahagi at nagkakaroon ng influensya sa tao. Pero sabing ba ng palataya, ito yung tinutuloy na pagpapala. Ang tawag na namin dito ay mga kawalan. Mga duka, kawalan ng alay, kayamanan, mga nahapis, kawalan ng mga tinatawag namin kaligayahan, mga nagbibinig makatupad sa kalooban ng Diyos. Napakahirap pa man din yung kalooban ng Diyos. Malaman yung kalooban ng Diyos. Mas madali yung minsan yung kalooban ng tao. Ang mga mahabagin ay makita natin. Sabi nga natin, yung naibig ay matirap at ibay. Yun yung pamatayan ng mundo ginagalaw natin. Pangunahan, sabi nga natin yung kung sino yung pinakamalakas. Gumagawa na tayo ng ipagkakasi ito versus ng alin, yung mga nangaaway, sila yung mga kinikilala, yung mga puli, mga pinag-uusig, bahagi mo, nangyay yung mundong ginagalawa natin, ay sabihin natin, ay kapag ikaw ay pinahayagan ng bagay, inusig ka, doon pala pa ay talo ka na. Pero ito yung pinulong ng mapapala. Sa ibang meron natin ngayon sa mga ito. Una natin dito lang, siguro makunawaan natin ito. Sa unang pagkakilala, mapalik tayo ngayon sa isang pamantayan natin na palagi kong binabanggit. Ano yun? Yung pangunguna ng pagpapala ng Diyos. Yung pangunahin natin pagtingin na ang kagustuhan ng Diyos ay alin, makita natin ang aling pananampalataya ay tumutugon na alin. Yung pinagpala tayo ng Diyos. At alin yun? Yun yung pangunguna. Hindi ka pinagpala ng Diyos, gawa ng mayroon ka. God blesses not because of what you have. Kasi yan pamisa yung pamantahin ng ako, ay pagpapalain ng Diyos kasi mayroon ako. Kaya pamisa din yung pagkaunawa ng Diyos, pagpapalain ako ng Diyos kasi nagbigay ako. Mali. Ang pangunahan ng grasya ng Diyos. Na alin, muna kang pinagpala. Kaya ka nakapagbibigay kasi pinagpala ka. Hindi nang galing sa iyo yan ay alin nang galing sa Diyos kung natuusin. Kaya makikita natin yung pinapala
natin ngayon hindi nawawala ang Diyos. Mawala na lahat. Huwag lang ang Diyos. Pero yung kaisipan natin, makita natin natin yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Yun ang una. Bahagi yun. Bakit ka meron yan? Ang una nating pagkilala yan, bigay ito ng Diyos. Kaya ako nagkaroon nito. At kaabitiban na rin ito, lalo-lalo na ngayon sa araw na ito, kaya nga binibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung unang linggo ng buwan ng Pebrero yan, yung Pro-Life Sunday, yung biyaya ng buhay, na nawa kayo huwag natin kalimutan na ipagpapasalamat sa Diyos, sa bawat isa sa atin. Nakuntunsin na yan magsimula sa sinapupunan ng mga ina. Nandun na, buhay na yun. Lalo-lalo na, masigit natin nakita ito, kaya mga ina-highlight natin yung alin. Yung sakramento ng dunya, iba natin mga kapatid na hindi katulad. Hindi lang may kinyan, bakit nagtitinyan sa mama? Hindi. Wala pang ginagawa yan. Bakit niyo bibigyan ganyan? Hindi na, pag-una ng grasya ng Diyos. Nanguna yung grasya ng Diyos. Kaya tayo nagpagagawa ng mga bagay na nagawa, bakit gawa naman yun? Pinagpala tayo ng Diyos. So, paano yun naman, huwag natin kalimutan yung pangunguna ng pagpapala ng Diyos. Kaya higit na maunawaan natin itong mapapalag na ito. Yung mga aba, yung mga nahahapis, yung mga nagmimiti makagubad sa kalooban ng Diyos, ang mga mahabagin, ang mga may malinis na puso, ang gumagawa ng dangalay pagkakasundo, ang mga pinag-uusig. Bakit? Kasi sa gitna ng kautayuan na ito, hindi tayo tawag na namin may kawalang na ito natin ikinamakita niya yung pwede lahat mawala. Pero huwag mawala ang mali. Ang Diyos. Kasi siya ito nagbibigay sa atin ng pagpapala. Nanawa makita ako natin. At kung isa, itong mundong ginagalawa natin, hindi natin makita ito sa pagdating, sa tingnan natin gawa ng ingay. Gawa ng trabaho, gawa ng pagkilos natin. Ano nakita natin lahat ng mga bagay na magyan? Nataunan ng Diyos. Nawala ang Diyos. Sabagat nakala natin, ang pagkakalayan sa mga bagay na mayroon tayo. Nakalimutan natin yung pagkakala ng Diyos ngayon. Ipinagkaluwa sa atin. Bakit? Gawa ng paniniwala natin ng Diyos. Kahit na sa gitna ng ating magiging lupa, sa gitna ng ating karanasan ng pagkahapis, ng kalungkutan, ng kawalan, sa panahon na tayo ay sumasabak sa gitna ng mga suliranin at pagbubusin, yun ang bahagi natin. Kaya yun din yung pagbubutan natin na lakas na alin. Una natin sa taon namin. Pinagpalaman ng Diyos. Inagay ng upang sa Jesus. Nakita mo, nagpakapako sa pulos, napatayin ulit ang buhay. Para alin, mahali sa atin ang kanyang karayaan ng pagka-Diyos. Bahagi ito, hindi lang para tayo pagpalain, ngunit alin, kasi yung pagpapala ay maging na bahagi ng pagka-Diyos ng ating Diyos. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yun na ang higit natin na maunawaan natin kapag sinabi natin alin pag sinabi na, hindi kasi natin talaga maintindihan kung paano yung mga gawain mapapapalaman. Bahagi yun. Kasi
pagkakataon kung hindi natin makikita sa isipan natin sa pagmumula ng pagpapala. Ngayon, ay gamitin natin yung panahon na yan, yung biyaya na yan, at yung lakas na yan, para hindi natin pakinabangan yung pagkilos ng buhay kapal. Kaya bahagi yung sana makita natin na kaya ka pinagpapala ng Diyos. Hindi sa mga kung anong mayroong ka. Unang galing, unang tingin sa kanya pinagpala ka ng Diyos. At kung ano yung gagawin mo sa buhay, yun yung epekto na magpapakita sa iyo kung tunay kang pagpapala ng Diyos. Kasi kahit na mayaman ka at nangungurakot ka, hindi ka pag pinagpapala ng Diyos. Baka akala natin magkaroon tayo ng kaisipan, mayaman yan, pinagpapala ng Diyos. Hindi yung pinagpapala ng Diyos yun. Bahagi yun. Baka nagawa ako sa may makita ng namin. Hindi rin naman tama na sabi natin, mahirap yan. Pero walang yayan. Hindi rin pinagpapala ng Diyos yun. Ang pagpapala ng Diyos ay kaakibat ng pagkikisan natin sa kalooban ng Diyos. Pero higit sa natin simula sa atin natin, yung ating ugnayan sa Diyos ay isang ugnayan na puno ng pagpapala at sinimulan sa pagpapala ng Diyos. Kaya din po bahagi rin ito ng higit ng pagkilos ng utsa ay lubos natin maunawa. Hindi mo mahirap. Mahirap yung ipagkilo natin. Pero doon natin simulan, pinagpala ng Diyos, hindi sa mga bagay na wala ka o mayroon ka. Sapagkat pinagpala ka ng Diyos.